Ang sayang nararamdaman ko ay walang kalagyan dahil, good day, Ate Tin. The hard work has paid off. Please call me now, 25 years old. May apat akong kapatid na lahat ay nag-aaral pa. Dalawa sa kolehiyo at dalawa sa high school. We are a broken family. Parehas na nag-asawa ang mga magulang namin at may kanya-kanya na silang pamilya kaya since college, ako na ang tumayong mama at papa ng mga kapatid ko. Bumibisita lang si mama at minsan si papa sa bahay para magdala ng bigas at allowance. Pero kahit nagbibigay sila, di pa rin sapat sa pangangailangan naming magkakapatid. Since hindi naman consistent ang pagbibigay nila, kaya napilitan ako mag-part-time job sa isang karinderya. Sa umaga, ako ay estudyante at sa gabi, ako ay kahera. Halos wala na akong pahinga. Pag school holiday naman at off ako sa work, nalalaan ko ang oras ko sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Tulong-tulong kaming mga kapatid ko para malabanan ang hirap ng buhay. Every time I witness the suffering of my siblings, kahit sa pamasahe papunta ng school at pagkain araw-araw, dinudurog ang puso ko. Pinangako ko sa sarili ko na magtatapos ako ng pag-aaral at magiging professional para di na maghirap ang mga kapatid ko. And God's providence is with me. Lumakbay ako at lumaban sa hamon ng buhay kasama siya. Sa ngayon, isa na akong professional, working with a salary na masasabi kong more than enough para sa akin at sa mga kapatid ko. Ang ligaya na nararamdaman ko ay walang kalagyan dahil mabibili ko na ang gusto at pangangailangan ng mga kapatid ko. Ang sarap lang sa pakiramdam na maging ate-atitin. Ito ang sayang, walang kabayaran. Sa ngayon, ako ang nagsusustento ng mga kapatid ko at ang kapatid kong isa ay malapit na ring magtapos. Sana naging inspirasyon ang aking kwento sa mga kabataang lumalaban sa hamon ng buhay. Hanggang dito na lang po, Ate Tin. Maraming salamat po sa iyong pakikinig.